Hallelujah! Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At sa ating nakasanayan na sa araw ng banal na kapahingahan ay patuloy nating pagninilay-nilayan ang salita ng ating Elohim upang magiging pagkain ng ating espiritualidad. Ika nga, at alam natin at tayo'y naniniwala na tayo bilang tao ay may dual personality o tayo. Meron tayong personalidad na pang-espiritual at personalidad ng makalaman. So, atin nang natatalakay ang mga bagay na ito. Kaya, kailangan o kinakailangan talaga ng tao na pakainin, intindihin ang kanyang spiritualidad na pamumuhay, dahil ang ating Misaya mismo ang nagsasabi nung siya'y tinetempt ng tempter, ay sinabi niya sa tempter na man does not live by bread alone but on every words that comes from the mouth of Elohim. So isa yun sa nagpapatunay, mga kapatid, mga kaibigan, na ang tao ay may dual personality. Kailangan niyang kumain ng makalaman or para sa nourishment ng human body, at kailangan din niyang mapapakain ang kanyang spiritual being. So ang ating pagninilay-nilayan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay itong tinatawag na living by faith. Dahil tayo nga bilang mga mananampalataya ay kailangan nating maiintindihan ang pamumuhay bilang mortal at pamumuhay bilang spiritual. Kaya kung tayo ay mga mananampalataya at naniniwala sa ating supreme being, sa ating may likha, kailangan nating maniwala sa Kanya. Ika nga, sabi nga ni Paul na kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya. We must live by faith. Kailangan nating maniwala. Kailangan nating pananampalatayahan. Kailangan nating paniwalaan ang mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pamumuhay spiritual. Mga bagay-bagay na kailangan nating pagtantuhin, na makakapagpasigla, makapagpapatatag sa ating mga espiritualidad na pamumuhay. Living by faith is also masasabi nating nakalaan ang ating belief, ang ating paniniwala sa spiritual na realidad. Kagaya ng tinuran ng Book of Hebrews sa chapter 11 verse 1, na ang pananampalataya ay isang pagpapatunay o paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Pinaniniwalaan ang mga bagay na hindi pa
nagaganap. Yun ang definition ng faith. Sa tinura ng Book of Hebrews chapter 11, kaya nga si Abraham ay natatawag or nagiging father of faith na tinatawag dahil sa kanyang paniniwala, sa kanyang pananampalataya sa may likha. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, being lived by faith, kailangan natin na mas puno tayo sa banal na espiritu na tinatawag. The feeling of the Holy Spirit or the set apart spirit. Kaya nga sumulat si Pablo doon sa mga taga-Episo na sinasabi niya sa Ephesians 5:18 na do not be drunk with wine. Sabi niya, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Rather, but be filled with the Spirit. Bakit? Dahil nga, ang makalaman, ang lamang ito, ang mortal, ang ikinasisiya ng laman nito ay pangtemporal lamang. Ang ikinasisiya nito ay ang mga bagay-bagay na nakasisiya sa makalaman. Ngunit ang mga bagay pang-spiritual ay taliwas sa gusto ng laman. Kaya meron ngang pagtatalo-talo, meron ngang battle na nangyayari sa kaloob-looban natin. Diba? So, kaya nga nasasabi natin sa umpisa that we have a dual personality as a man, as a human being na tinatawag. Ngunit, we have a life after this mortal living. Yan ang pinaniniwalaan natin bilang mananampalataya sa ating Elohim. Diba? Kaya nga binigay lahat ng ating may likha sa tao. Ang lahat ng remedyo, ang lahat ng mga remedy upang maibalik niya sa original na pattern ang ginawa niyang tao na nakikilala ng karamihan sa nakikilala natin na nagmula tayo kay Adan or Adam, which is hindi naman yun ang personal name talaga ng unang tao. Pinangalanan na lang ito at nilapat na lang ang pangalang ito, which is this is a universal name or a common name or a surname para sa tao, maging sa first creation hanggang sa second creation. Siguro nga ang ibang mga makakarinig sa ating video baka sasabihin nila sorry for the word, but ito'y masasabi siguro nila na bakit nagsasabi siyang may first creation at second creation. Dahil mga kapatid, mga kaibigan, kung susuriin natin kung tayo'y tagabasa, nagbabasa, constant ang pagbabasa natin sa Biblia na tinatawag, kung ang ating pagbabasa sa kasulatan ito ay hindi nakapattern sa kung ano man ang kinamulatan natin na mga na ituturo sa atin, if we have or if we make ourselves free from delusions, if we have make ourselves free from any entanglement, kumbaga kung ang ating gagawin sa ating pagbabasa sa kasulatan na tinatawag ngayon na Biblia ay ating
titingnan or babasahin ng wala pa tayong alam. Ipagpalagay natin ang ating mga sarili na wala pa tayong mga nalalaman kung ano-anong doktrina. Makikita natin ang kaibahan ng ating pagtingin at paningin sa ating binabasa sa kasulatan. Kagaya na lang, example, sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Makikita natin dito ang kaibahan ng mga pangyayari sa paggawa ng ating Elohim, ng ating alahayam sa tao. Ibang panahon, ibang pagkakataon ang paggawa niya sa chapter 1, specifically sa tao. At ibang panahon, ibang pagkakataon din ang paggawa niya sa tao sa chapter 2. Okay. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, ng maraming mga mananampalataya, so-called believers. Bakit? Dahil nga na-invade na ang tao sa mga nauunang mga malalaking relihiyon na siyang nagkiklaim that they are in the truth. Okay? So, yun ang kaibahan ng magbabasa sa kasulatan bilang meron ng mga natututunan. Kapag nagbasa tayo ng Biblia na tinatawag na meron na tayong pinaniniwalaan, meron ng doktrina na nakatanim sa ating mga isipan, hindi na tayo freely tatanggap or hindi na natin mabigyang pansin ang kaibahan ng sinasabi sa kasulatan na katotohanan dahil meron ka ng pinaniniwalaan. Katulad ko mga kapatid, hindi ko napapansin ang kaibahan ng chapter 1 ng Genesis at saka chapter 2 ng Genesis dahil ang naka-invade sa aking isipan ay ang paniwala na naitanim sa akin na ang creation ng tao sa chapter 1, specifically in verse 26 and 27, ng ginawa ng Elohim, ng Mailikha, ang tao ay yun pa din ang paggawa ng Creator doon sa chapter 2 ng Genesis, which is doon na nilatag, doon na nilapat ng mga translator ang pangalan, ang surname, ang generic name ng tao na tinatawag na Adam. Okay, so sa ibang video na natin ipapaliwanag yung patungkol sa pangalan na inilapat ng tao. Kaya nga tinatawag ito sa mga ibang mga scholars, mga Hebrew scholars, na ang ginawa ng Elohim na Mailikha na tao ay tinatawag nilang Adamic creation. Okay? At bilang mga kapatid, medyo ang ating kapaligiran ngayon ay hindi natin hawak ang sitwasyon. Maraming disturbance, pero dito tayo, po-focus tayo sa ating tinatopic ngayon.
So, balik tayo mga kapatid sa ating tinatalakay na living by faith. Living by faith, which kailangan natin ang set apart spirit na mamumuro siyang mananahan sa ating mga buhay upang makakapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating alayam. Dahil ito ang sinasabi sa kasulatan, those who are in the flesh cannot please Elohim. In Romans chapter 8 verse 8. So kung sino man ang nasa makalaman, babasahin ko in Tagalog mga kapatid ha. Sabi dito, sila na nasa makalamang kalikasan ay hindi makapagbibigay lugod sa lahayam. Because our Elohim is spiritual. Our Elohim, our Alhayam is spirit. And where the spirit of Elohim, there is freedom. Yun. Ang ating mababasa sa mga kasulatan na meron tayo ngayon. So mga kapatid, kailangan natin bilang mananampalataya na filled with the spirit of our Elohim. Remember, we have a dual personality. We have a spiritual being and we have a mortal body. Kaya kailangang mamumutawi sa bawat mananampalataya ang set apart spirit or known as Holy Spirit, dahil ito ang magbibigay sa atin ng direksyon or ito ang magbibigay sa atin ng tamang pagdesisyon. Ito ang magpapaalala sa atin sa mga sinasabi ng ating Mesaya sa kanyang tinuran. Ang Mesaya mismo ang nagsasabi sa kanyang mga naunang disipulo na huwag kayong mag-aalala kung ako'y aalis sa inyo, dahil ang Ama ay magpapadala ng banal na Espiritu sa pangalan ko na siyang magpapaalala sa inyo sa lahat ng aking mga sinasabi sa inyo. So yun ang pinaka-importanting bagay na matutunan ng bawat mananampalataya, na kailangan niyang mamuhay at kailangan na magiging malaking bahagi sa ating pamumuhay ang pamumuhay espiritualidad. Bakit? Dahil kung ang ating pamumuhay ay malaking bagay, ang ating pinaglalaan sa ating mga sarili, mas less ang ating pagkakamali or mas less ang tugon natin sa makalamang pita. Di po ba? Dahil nga kung babasahin natin ang Galatians chapter 5 verse 22 and 23, ito ang sinasabi dito ni Pablo. Sorry. So dito sa chapter 5 verse 22, excuse. So dito mga kapatid sa Galatians chapter 5 ngayon, chapter 5 verse 19 tayo mag-umpisa mga kapatid, dahil may comparison dito. Ito verse 19, ngayon ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Ang mga ito ay ang pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, mga pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pag-aalitan,
paglaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa tuot, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga pag-inggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon at mga bagay na tulad ng mga ito. Ito ay ipinapaunawang sabi ko sa inyo, katulad ng sinabi ko sa inyo nung una. Ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay hindi magmamana sa paghahari ng alahayap. Okay? Yun ang isang bahagi ng ating pamumuhay bilang mortal. Yun ang kanyang mga kagustuhan. Verse 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Di po ba, mga kapatid? So, as we allow the Holy Spirit or the set-apart Spirit to control our lives, we will produce within us the fruit of the Spirit, as Galatians chapter 5 verse 22 to 23 describe. So unang-una ang kanyang sinasabi dito ay ang pag-ibig, love, at included a desire to help believers and a concern to witness to the unbelievers. Itong pag-ibig na ito ang pag-ibig na ito ang mag-uudyok sa atin bilang mananampalataya na makatulong sa kapwa, makatulong sa kanila sa pagmulat sa buong katotohanan. Di ba? Joy, peace. Okay? Kaya tayo'y nagagalak dahil alam natin na ang ating alahayam ay nasa sa atin. Nasa inward being. We have a peace. So if we have a peace, there's no fear or anxiety, knowing that Elohim is in control of everything. Yun ang tinuran ni Apostol Pablo. Ni Pablo. Yun ang kanyang sinabi sa mga taga-Galatians. Sinabi niya sa mga taga-Romans in chapter 12 verse 1, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Elohim, which is your reasonable service. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit ito ang nasasabi ni Paul? Kasi ang Misaya mismo, siya mismo ay nagsasabi, be holy because your heavenly Father is holy. Sa Torah, ang pagkasabi nito, sabi ng ating Elohim, ng ating alahayam, ng ating heavenly Father, be perfect because I am perfect. Be holy because I am holy. Inulit yun sa pagpapaalala ng Misaya sa kanyang kapanahunan. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, be holy because your heavenly Father is holy. In Matthew 5. Kailangan natin magiging magpakabanal dahil ang ating Ama ay banal. Matthew 5:48. Yun ang sinabi ng ating Misaya. So kailangan natin na mamuhay ng bilang puspos ng banal na Espiritu. Dahil kung wala ito, hindi natin magagawa ang mga bagay na ikakalugod ng ating
alahayam ng ating Elohim. Because the Spirit produces the righteousness required by the law, required by the Torah. So we must live by faith in the word and independence upon Elohim. Dinagdag nga ni Pablo dito sa chapter 8 ng Romans na for the law of the Spirit of life in Messiah Yahushua has made me free from the law of sin and death. Ilang bisis na nating nakuko ang talatang ito, ang katagaan na ito, dahil nga nami-misunderstood ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatians that we are not under the law. What kind of law? The law of sin and death. If we are a believer of the Messiah, and as known as the Christianity means, na sinasabi nilang if we believe and accept the Messiah, we are set free from sin. Hindi tayo mag-a-argue. Agree tayo dyan. But we must do what the scripture says. Kung ano man ang mga tinura ng Messiah, kailangan nating ipapamuhay ang mga ito. Sa tinatawag nga na beatitude doon sa chapter 5 ng Matthew, sa mga sinasabi ng Messiah, kailangan nating mapagkumbaba. At ito ang sinasabi din ni Pablo dito sa Galatians chapter 5 verse 22. Dahil ang ating Elohim ay Espiritu, so ito ang mga magiging pamumuhay sana ng bawat tinatawag na mananampalataya. Kailangan na ang bunga ng Espiritu ay mamumutawi, makikita sa ating mga buhay. Na ang bungang ito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. So kung hindi ito makikita sa ating mga buhay at pamumuhay, kailangan nating magninilay-nilay. Kailangan nating mag-reflect, mga kapatid, dahil ito ang mga karakter, ito ang karakter ng mananampalataya sa ating Elohim. This is the behavior of a true believer. May pag-ibig, may kagalakan at kapayapaan, may pagtitiis, may magandang loob at mabuti. Merong pananampalataya. Kaya nga ang ating tinatapik ngayon, living by faith, not by sight. Dinagdag ko na lang, mga kapatiran, not by sight. Bakit? Ang tao kasi ay nakatingin lamang sa mga temporal na mga bagay. Tayong tao, karamihan ay nakatingin lamang sa temporal na mga pangangailangan, temporal na mga bagay na ikasisiya lamang ng laman. So we must look, as a believer, we must look beyond
the temporal things, temporal living. We must look forward. Kaya nga siguro hinati, hindi, sorry for the word. Kaya nga nahati ang napakakapal na kurtina tabing sa templo nung pagkamatay ng Mesaya, upang ang lahat ay makakakita kung anuman ang nasa kabila nito. Diba? Ang ating natututunan, ang ating nalalaman na sa kabila ng tabing na iyon, na nagbaboundary between the flesh and the spirit, between mortal and the holiness of Elohim. Kaya nga ito hinati, upang makikita natin na ang pagkabanal ay pupwedeng mangyayari sa isang tao kapag siya ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa kanyang Elohim ay buo at may obedience sa mga sinasabi ng ating Elohim, ng ating alhayam. Hallelujah. So kung taliwas dito ang mamumutawi sa buhay ng isang individual, lalong-lalo na sa mga tinatawag na mga mananampalataya, kung babasahin natin kung anuman ang gawa ng laman, ito ang pagpapahayag at nahahayag sa mga makalamang pita, pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw at buot. Kaya nga nangyari ang giyera ng Israel at ng Iran. The ancient Mesopotamia. Bakit may paglalaban-laban? Dahil kasi malalim ang history between the two country na tinatawag ngayon. Yung dalawang kaharian na yan, malalim ang ugat, pinag-uugatan ng puot, ng panibugho, kaya nag-uumapaw ang puot. Bakit? Sino ba namang hindi mapupuot? Kung ang ipinangakong bayan ng ating alhayam sa kanyang mga so-called people ay pinamumugaran na ngayon ng mga invader. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mundo, sa mga tao sa mundo. Ang nalalaman lamang ng tao, lalong-lalo na sa Christian community, na doon nakapanig ngayon ang mga damdamin sa bayan ng Israel, which is hindi naman masama, dahil nga nasa Biblia na ito ang piniling lugar, ito ang piniling bayan, lupain ng Elohim upang italagan niya ang kanyang mga lipi. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ngayon na hindi na ang mga Hebrew Israelites, kung meron man, iilan, kukunti na lang ang nandyan sa tinatawag na Israel. Ang mga nandyan ay hindi na original Israelites. At alam ng mga taga-Iran yan, alam ng mga taga-Mesopotamia
Yan ang history. Ngunit hindi baka sasabihin ng iba dito sa makakapag panood sa ating video na maka-Iranian ka, maka-Muslim ka. Hindi naman, mga kapatid. Sa atin lang titingnan, uugatin muna natin kung bakit ang paglalaban na ito ay nangyayari. Although nakasulat na ito sa propesiya, sa kasulatan, ngunit kung hindi natin mauugat ang pinakabuod kung bakit naglalaban-laban. At isang punto dito, mga kapatid, dahil nga mas namumutawi ang makalamang pita sa bawat isa, mga Iranian man o mga so-called Israelites ngayon, sa mga nasa Israel. Ano ang gawa ng laman na naghahayag nito? Isa itong paglalaban-laban, pag-uumapaw sa puot, paninibugho, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi. Ayun. So kung ikaw, kaibigan, kapatid, kung meron ka ng kinakampihan, pagkakampi-kampi, hindi naman masama na kumakampi, lalong-lalo na kung ang kinakampihan mo ay ang kabutihan. Hindi masama. So ang tinuran dito ni Pablo, yung pagkakampi-kampi ng mga bagay-bagay na hindi pagbigay ng magagandang outcome. Okay? Mga pagkainggit ay baka mainggitin ka na, kapatid, kaibigan. Gawa ng laman ito. Okay? Magulong pagtitipon. Magulong pagtitipon. Nasa malaking grupo ka nga, pero magulo naman. Filled with the set apart spirit kaya ang nandyan, o gawa ng laman. So yun lang ang magiging pamantayan natin. Okay? Mga bagay na tulad ng mga ito. Okay? So nasa sa atin ngayon ang pagkikilala, mga kapatid. We must reflect ourselves kung tayo ba ay filled with the spirit of our Elohim. Kung tayo ba ay namumuhay ng may pananampalataya. Kung tayo ay namumuhay ng may pananampalataya, or we are in yung tinatawag na living by faith. So we must be filled with a set apart spirit. So kailangan nag-uumapaw o puno tayo sa espiritu ng ating Elohim, filled by the spirit of our Elohim. Means yung pamumuhay natin makikita o may resulta sa ating pamumuhay bilang nakikita ang bunga ng espiritu ng ating alahaya, which is una sa lahat pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Itong pagpipigil sa sarili, mga kapatid, bakit tayo natatawa? Maski ako, mga kapatid, aaminin ko sa inyo, dahil meron niyang digmaan sa kaloob-looban bawat oras, bawat
minuto, bawat segundo bilang namumuhay pa tayo na nasa laman. Nagiging kasi nahahanay tayo sa second creation na weaklings, nagiging weaklings, weak na bahagi ng tao. Kaya nga minumulday, kaya nga balikan natin, kaya nga sinisiklod muna ng ating alahayam yung ginawa niyang restoration ng tao na minulda niya galing sa lupa. Dahil vulnerable pa ang gawa niyang ito. Dahil ipe-perfect niya ito in a process. Ngunit nakikita ng adversaryo, nakikita ng prideful first creation, kaya ginulo. At isa din yun sa process ng ating Elohim para sa ginawa niyang weakling na Adam. Kaya hanggang sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, namumuhay tayo nandyan sa proseso, pero kailangan nating mamili, because ini-impart sa atin ng ating Creator ang free will. Ini-invade niya ito sa tao kahit sa kapanahunan na ng pangalawang Adam. Ini-invade pa rin niya ang free will. Kaya tayo ang mamimili. Ikaw at ako ang mamimili ngayon. Ano ba ang susundin mo? Sino ba ang susundin mo? Kabutihan o yung karunihan? Ano ang pipiliin mo? Gawa ng laman o kailangang mapupuno ka sa set apart spirit o sa banal na espiritu ng ating alahayam? So ang pagdidesisyon ay nasa sa atin, nasa sa iyo, nasa sa akin. Ano bang pipiliin natin? Good or evil? Bad or good? The Almighty Creator or the opposition? Nasa bawat isa ang pagpili. Kaya mga kapatid, nawa po'y ang ating pagbabahagi ngayon ay makakatulong na naman ulit na nakaka-encourage tayo kahit sa mumunting bagay, kukunting bagay lamang sa ating pamumuhay bilang mananampalataya ng ating mailikha. Once again, happy Sabbath ating lahat. I love you all. Shalom.